Paano mong mamahalin ang Diyos? Madalas nating naririnig, lalo na sa mga taong laman ng kanilang simbahan, ang katagang, I love you, Lord. Pero paano nga ba natin na ipapakita sa Diyos at sa mga kapatid ang ating tunay na pagmamahal sa Kanya? Kapag ba sinabi nating mahal ko ang Diyos, mahal na nga ba natin siyang totoo? Kung tayo nga ay kabilang na bilang miyembro sa ating piniling simbahan, naglilingkod sa mga piniling ministry bilang manggagawa, nangangahulugan ba na iyon na ang ating tunay na pag-ibig sa Diyos? Kung magkagayon, paano na ang mga taong hindi nakasama o hindi naging miyembro ng simbahan? Na kung nakasapi man, hindi sa atin, kundi ay sa ibang simbahan na may ibang paniniwala. Sila ba sa atin ay hindi na rin maituturing na nagmamahal sa Diyos? Lalo na kung sa pinauso nila noong altar call ay hindi nila natanggap ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin, mapupunta raw sa inimbento rin nilang impyerno? Kung tutuusin, napakaraming mga batas pa, paraan at ritual, mga paniniwalang magkakaiba pa nga. Iba't ibang relihiyon. Kahit nga sa paniniwalang Kristyanismo, napakaraming magkakaiba ng paniniwala at doktrina. Kahit pa iisa namang Biblia ang pinagmulan ng mga aral nila. Sabi pa nga ng iba, ay non-sectarian raw sila. Sabi lang yun, pero sa katotohanan, kung tutuusin, ay sekta rin sila na hiwalay sa ibang may pinanghahawakang paniniwala. Hindi ba't ang gulo, kapatid? Pero lahat sila nagsasabing mahal nila ang Diyos. Ano ba talaga? Paano natin malalaman ang tunay na pagmamahal sa Diyos? At kung malaman na natin, papaano naman mapatutunayan na mahal nga nating totoo ang Diyos? Naalala ko pa nung ako ay kabilang pa sa isang simbahang non-sectarian raw. Ako ay naatasang maging isang leader ng isang maliit na grupo. Isa ito sa ministry na aking kinabibilangan. Sa katagalan ng aking paniniwala sa mga doktrina at aral ng simbahang iyon, patuloy ako nakikipagbunuan sa aking nakikitang mga pagkakaiba mula sa kahit simpleng aral ng Biblia, na napakalayo sa kanilang pinangahawakang paniniwala. Mga paniniwalang galing nga rin kasi sa Western religion. Pilit ko sanang hindi na lang pinapansin ang mga ritual na gawain nila. Ngunit hindi ko pa rin matanggap sa aking sarili na basta na lang maniwala sa kanila ng buo dahil sa napakaraming nakikita kong salungat na pangangaral nila. Sanhi ng kanila ring pag-angkin sa mga sulat. Salungat nga sapagkat kahit ang mga sulat na para sa mga apostol at Hudyo noon ay inari nilang nangungusap raw sa kanila at sa buo nilang simbahan, na sa tingin ko ay napakalaking kamalian. Sa katunayan, ay ipinatutupad pa ng mga simbahan ngayon ang kanilang mga kautusan na para sa mga Hudyo lang. Gaya ng pag-uubliga na magbigay ang bawat isang miyembro ng 10% bahagi ng kanilang perang kinikita buwan-buwan. Babala pa nga nila na kapag hindi nagbigay, nagnanakaw raw sa Diyos. Samantalang kung sisiyasatin maigi sa Biblia, makikita na ang mga binalaang nagnanakaw noon ay mismong ang mga Levitikong pare na tumatanggap ng ikapo. Isa lang ito sa napakaraming mga ipinagagawang ritual na hindi naman angkop o iniutos sa ibang lahi, kundi ay sa mga Hudyo lang noon. Subalit ipinasusunod sa ating panahon ngayon para masabi na isa ito sa paraan na para maipakita raw ng mga miyembro ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Nariyan rin ang pangangailangan pa raw ng pag-iibanghelyo, na kung hindi maipapaalam sa iba ang magandang balita ng sa ginawa ni Jesus ay hindi sila maliligtas. Upang sa kung sino man ang maniwala at manampalataya kay Jesus bilang Panginoon, ay ang siya lang na maliligtas mula sa impyernong inimbento rin nila. Paanong naging magandang balita ang ganito? Hindi ang ating taglay na pangalang Kristiyano ang tunay na nagpapakilala sa atin. Kristiyano man tayong naturingan na kahit tumanggap at nakaalam sa Panginoon,
Kung hindi naman umiibig sa kapwa at sa halip ay gumagawa pa at nagbabalak ng masama, anong silbi ng pinangahawakan nating pangalan ng Kristo na tinanggap natin mula sa pag-iibanghelyo? Kapatid, anghel man ang pangalan, kung sa asal ay makasarili na tila demonyo, wala ring kabuluhan. Walang masama sa pag-iibanghelyo kung sa layuning ipakilala ang Panginoon at ipaalam ang mga tinupad na niya. Ngunit hindi para sa pangangaral na ipatanggap pa si Jesus bilang Panginoon para maligtas mula sa paparating pa raw na paghuhukom ng mundo. Sapagkat kung magkagayon, lumalabas na ang ginawang pagtutubos ng Diyos ay kulang pa, sapagkat nangangailangan pa ng tulong mula sa tao upang maganap na lubos ang regalong buhay sa pamamagitan ng kapanganakang muli, na kung hindi maipapatanggap sa tao, ay mawawalang kabuluhan ang ginawa ng Diyos. Sapagkat lumalabas na sila lang na tumanggap at nakaalam sa katotohanan iyon, ang siya lang na maliligtas. Samantalang sa mga hindi ay kapahamakan lang ang naghihintay sa kanila. Hindi ito ang layunin ng mga apostol noon sa kanilang pag-iibanghelyo. Mga kapatid, ang ginanap na ng Diyos na kapanganakang muli ay para na sa lahat at sa lahat ng panahon. Walang nakapigil noon. Hindi para sa makaalam lang sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Nalubos ang kanyang ginawang pag-aalay para sa lahat, malaman man o hindi ng tao sa mundo. Iyon ang kapangyarihan ng grace at regalo ng Diyos. Ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig na ipinagkaloob sa lahat ay hindi nangangailangan pa ng tulong mula sa kahit sinong tao't simbahan kailan paman. Oo nga't sa kanila noon ay kinakailangan ng pananampalataya upang maligtas. Maligtas nga ba saan? Yun ay ang kaligtasan, pangunahin mula sa paghuhukom na magaganap sa kanila noon sa henerasyong iyon. Sapagkat sa kanilang mga susunod at maniniwala sa mga naging babala noon ng Panginoong Hesus, ay kaligtasan nga ng kanilang mga katawan. Kung kaya't ipinaalala sa kanila noon ng mga apostol ang ganito. Acts chapter 16 verse 31 to 33. They said, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." And they spoke the word of the Lord to him together with all who were in his house. And he took them that very hour of the night, and washed their wounds. And immediately he was baptized, he and all his household. Kaya sa sinabing, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household," ay paalala sa kanila patungkol sa mga babala noon ng Panginoong Hesus na nakasulat sa Matthew 24 verse 15 to 16. Therefore when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, let the reader understand. Then those who are in Judea must flee to the mountains. Whoever is on the housetop must not go down to get the things out that are in his house. Ito nga ay ang mga babala na para sa kanilang pisikal na dapat gagawin noon at hindi pang espiritual na pananampalataya, lalo na't nang sa atin ngayon. Wala tayong kinalaman sa paghuhukom na magaganap noon sa kanila. Hindi ito para sa atin. Ganito ang nakasulat sa Luke 21 verse 20 to 22. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city. Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Gayon rin ang sa dapat na pagbabautismo sa kanila. Iyon ay ang pagpapatunay na sila ay naniniwala sa darating na labis na kapighatian noon. Kaya napakahalaga na makilala at matukoy sila bilang mga tagasunod ni Jesus. Nang sa gayon ay mapangalagaan nila ang isa't isa bilang mananampalataya sa Panginoong Jesus. Kasunod naman noon ay ang nailatag niyang New Covenant o bagong kasunduan para sa paggawa na ng kabutihan sa kapwa. Ano man ang paniniwala at kalagayan sa buhay ay may kalayaan ng makasunod sa nag-iisang bilin ng Diyos, ang dapat na pag-ibig sa kapwa. Katunayang anumang antas ng kaalamang para sa Diyos ang naabot ng tao,
Kahit anong relihiyon pa ang kinabibilangan, kahit anong sa kanila ay tama o maling ritual pa na ginagawa, kahit pa dahil sa kawalan ng kaalaman ay sumasamba sa mga rebultong ginawa ng kamay ng tao. Kahit pa nasanay sa nakagawiang panunumpa at paggamit sa ngalan ng Diyos. Kung hindi naman ginagawa sa pagsadyang makapanakit ng kapwa, mabuti pa nga. Kahit pa kung nagnakaw ay nagsisi naman ng totoo at hindi na umuulit-ulit. Kahit pa anong bigat ng mga kasalanang nagawa, kung naroon naman ang pagsisising totoo, lalo na't kung nagagawa dahil sa pagkabigla o dala ng hindi maiwasang pagkakataon, hindi pinlano o sinadya. Sa ating lahat ay ganap rin at walang pagkukulang ang ginawang minsan lang na pagtutubos ng Panginoon mula sa kanyang pagtutuwid sa kasalanan ng unang Adam. Subalit sa lahat ng ito, bagamat ganap na ang regalong grace ng Diyos para sa atin, kung sa atin naman ay kawalan pa rin ng pag-ibig sa kapwa, na kung sa atin ay ang pananadya na makasakit ng kapatid, tayo na rin ang magdadala ng bigat ng ating pasanin sapagkat ating inaani rin ang masamang ginagawa natin. Mabigat na pasanin sa atin ayon sa ating ginawa. Gayon rin ang sa kabutihang ginawa ay pag-aani naman ang kabutihang pagpapala sa buhay at kagaangan ng puso't kalooban. Sa lahat ng ito ay may kaakibat na pangako na napapaloob sa bagong kasunduan ng Panginoon. Sa paggawa ng mabuting pag-ibig sa kapwa ay kagaangan ng loob hanggang sa pagpapatuloy ng walang hanggang buhay kapilingan Diyos. Samantalang kung aabutan sa dulo ng buhay na gumagawa pa rin sa mga kasalanang sinasadya, sa Kanya ay ang pagtatapos na ng buhay na iyon. Wala na, natapos ng lahat sa Kanya, ni alaala. Ito ang kamatayan na nga sa kanila. Mga kapatid, paano bang mamahalin nating totoo ang Diyos? Hindi nga ba kung magmamahal rin tayong totoo sa ating kapwa? Kung sa ating kahit pagsisikap ay gumagawa tayo ng para sa ikabubuti ng kapwa, makatwiran lang sapagkat ang Diyos ay pag-ibig nga. Ang ating gawa rin sa pag-ibig sa kapwa, ang karapat-dapat na ating alay sa Kanya. Malinis, walang pagkukunwari kaya't kalugod-lugod sa Diyos. Hindi sa sinasamahang relihiyon at paniniwalang simbahan na isa sa katuparan ang tunay na pagmamahal sa Diyos, kundi ay sa gawa ng ating sarili bilang sakripisyong buhay na gumagawa sa pag-ibig para sa kapwa. Ito ang tunay at tanging paraan ng ating pagmamahal sa Diyos. Naisulat ng apostol ang ganito. 1 Corinthians 13 verse 1 and 2. If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. 1 Corinthians 13 verse 2, King James Version. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Maisa sa katuparan lang natin ang mga ito nang may kagaangan at kapayapaan sa puso kung ating tatanggapin na buo ang mga ginanap ng lubos ng Diyos, na sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan ay napagtagumpayan niya ang lahat. Sapat na at hindi magkukulang pa. Sapagkat kung hindi, ay patuloy na magiging bihag pa tayo ng mga kamaliang maaari pang maglayo sa atin sa dapat ay wastong pakikipagtipan sa Panginoon. Sa ganito rin ay nakapagpapasalamat tayo sa Kanya ng lubusan, hindi pasasalamat sa mga pangakong inaasahang parating pa lang, kundi ay para sa Kanyang mga pangakong ginanap at tinupad ng lahat-lahat mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, pagkat Siya ay naging tapat sa Kanyang mga pangakong ginanap.